mga katrom, welcome back muli sa ating channel. So ito po si Rolf Malalag and ngayong araw na ito ay nandito tayo sa sentro po ng Valencia, Bukidnon. So sinabay po namin si Mabel dito guys sa dito sa coffee shop. No? Kasama po sila Rosaline and yung boyfriend po niya, tsaka yung team, ayan mga kapatid ko, syempre ang Jan Lindon and si Salantapan TV. So nandito ngayon si Mabel. So Mabel, kumusta ka? Okay. So, mag-hello ka muna sa mga viewers natin. Hello po, everyone. Good afternoon po. So, ilang days ka na nagstay dito sa boarding house mo or dito sa Valencia? 2 days pa po. 2 days na. So, kailan yung pasukan nyo? Sa July 13 po. July 13. So, ngayon starting na yung Enroll. enrollment. Kumusta naman yung enrollment? Okay. Okay naman. So, magkano yung tuition nyo? 14K po. 14,000. Ano yan? One semester yan, di ba? Okay. So, kaya ngayon, Mabel, kaya sinabay ka namin dito kasi gusto kong iabot kay Tita Francisca. Gusto kong iabot yung bigay ni Tita Francisca para sa'yo. So, bago ko ibibigay, syempre, kwentuhan muna, para makausap natin si Mabel, ma-share po niya yung mga iba't ibang thoughts po niya. And kasi nga, kapag opening na po ng klase, medyo, pahirapan na po sa schedule minsan, di ba? So, ayun Mabel, ito lang, kwentuhan lang saglit, no? Kasi wala ka pa namang, wala kang gagawin ngayon. Wala. So, kumusta pala yung Kumusta pala yung pinila mo kanina? Ano yun? Enrollment na yun? Enrollment po. So, nagtaka ako bakit nagpila ka na doon tapos wala ka pang perang dala. Anong ginawa mo? Maano kasi mahangi ora ang Mapapakiusapan lang. Magkano yung binigay mo? 'Di ba may ibibigay yan? 1K po. 1,000. Ayos ah. So, nung binigyan mo, meron kang sinabi na kailan ka magbabayad ng buo? Wala. Wala. So, anytime ba yan? Pwede kang magbabayad. Okay? So, kaya kanina, nauna na po siyang pumila. Sabi ko, actually, kahapon ba ako nagtawag sa'yo? Pero, anong nangyari sa Facebook mo? Naguba mong gud akong phone ko yan. Nasira yung cellphone mo. So, yung gamit mo ngayon, kaninang phone yan? Cellphone po ng kapatid ko. Ay, yung kapatid mo. Grabe. So, ang gagawin mo sana is ipapaayos mo yung cellphone mo talaga. Kasi andun yung pinaka-importanteng mo, di ba? Lalo na yung legit account mo. So, ayun na lang Mabel, gusto kong itatanong sa'yo kung napanood mo ba yung mga yung mga recent na mga beneficiary, yung mga bagong beneficiary ko? Si Willa Jane, tapos si Rosaline. Sino yung kumbaga nakilala talaga personally? I mean, sino yung nakita mo sa kanila na medyo talaga, kumbaga porsigido talaga? Si Ate Rosaline po. Silang dalawa. Si Willa? Ay, siya si Rosaline. Rosaline. Ay, si Wella. Si Willa. Kumbaga nakita mo sa kanila na kumbaga focus talaga sila sa pangarap nila, no? Sa anong part mo napanood yung kay Rosaline? Yung first part? Napanood ko po yung first part. At kay Ate Wella din po. Sobrang na-inspire po ako sa kanya. Grabe, So ano yung may share mo na kumbaga opinion mo nung napanood mo yung vlog ko kay Willa Jane? Sobrang niya po, desidido na makapagtapos ng pag-aaral despite po sa trials na dinaanan niya po, which is yung ipapaasawa siya sa edad na 16. Tama. Tapos pinili niya pong mag-aral po. So may paninindigan talaga siya, So sa inyong tribo naman, yan ay okay lang na desisyon na kaya mong ba? Kumbaga, bang tawag, anong term nito na kanang suklan or kanang imong sukulan ang desisyon sa imong parents ba? So may ganyong senaryo din pala yung mga katutubo. Hindi lang palaging nakikinig kayo, hindi lang palaging yung masusunod yung magulang mo. So ano ba yung nakita mo doon sa kanya? Bakit pinaglalaban talaga na ayaw niya mag-asawa ng maaga?
Siguro po dahil ayaw niya pong matulad sa mga magulang nila, which is walang naabot sa buhay po at nanatili pong mahirap ang buhay. Siguro po yun po ang naging lakas ni Ate Rosalyn para magpatuloy sa Atiwela. Atiwela rather. Atiwela po. So, at doon naman na part na yun, talagang grabe yung pagiging proud mo, no? Siyempre, bilang isang katutubo Oo din, po. na kayang panindigan yung sarili, kahit yung kapalit doon is, siyempre, ano bang posibleng mangyayari doon? Kung, halimbawa, i-oppose mo yung pagpapaasawa, Ano po, yung kukontrahin mo yung desisyon ng magulang, magbibigay ka po ng mga hayo po, like kabayo or doon sa lalaki. may patay po na maano. Siya. Mm-mm. So, may mangyayaring patayan. Ulo, Pag hindi na pag hindi Pero nasunod yung kagustuhan. Ano yan, sa mga sinaunang or until now, ano pa rin yan? Kumbaga, practices pa, kumbaga ginagawa niya pa rin. Siguro po sa ngayon kuya, sa amin po, Sa inyo na generation, wala na. Pero sa ibang lugar po, Mm. napagid na. Ang hirap nun, no? Kasi ang gusto mo para sa pangarap mo. Pero yun nga yung magiging consequence nun kapag hindi ka sumunod sa magulang mo o kaya sa magulang ng lalaki, posibleng magbabayad ka. Kung hindi magbabayad, posibleng may mamamatay. Mm. So, ang case naman kay Wela, parang pinaglaban talaga niya, di ba? Siguro, considerate naman siguro yun kung may pangarap ka, no? Kung gusto mong mag-focus talaga sa pag-aaral. Oo. Pero, halimbawa, ilalagay natin yung scenario sa'yo. Ano ba yung magiging approach mo nun? Ano yung magiging decision mo sa buhay? Tapos, nasa 16 years old ka pa lang. Kaya mo bang panindigan na mag-aral talaga ako, tapos kukontrahin ko yung desisyon ng magulang ko? Oo po kuya. Yun talaga yung ano mo. Kasi, siguro depende yan sa magulang din. Siguro kuya, No? depende gid na. Kasi, mabibilang lang naman yung mga magulang talaga na yung focus talaga nila is para sa pangarap ng mga anak. May mga magulang din ba na kumbaga, ginagawa nila yun para maiahon sa kahirapan, di ba? Kumbaga, gusto nila na yung iba, di ba, mabayaran ng mga hayop, di ba? Ing anak ko daw iba. Dahil siguro sa sobrang kahirapan po, kaya yung nagiging doon, collateral is yung mga anak, no? Ginagawang collateral para magkaroon sila ng alagang hayop or mababayaran sila ng salapi, di ba? Pero believe kami sa papa mo, sa parents mo, kasi talagang niya, kumbaga gusto talaga niya yung pag-aaral talaga, no? Oo. At hindi naman siya nabigo, no? Kasi halos lahat naman kayo talaga ay focus sa pag-aaral. So, yung graduating dito ngayon is yung ate mo? Or di Graduate pa? na siya kuan second year. Graduate na siya? Second year kuya, kay agriculture man iyang. 2-year course yung kinuha niya. So, ano yung ganap niya ngayon? Nasa Davao po siya. Sa Davao. So, may plan siya na magtrabaho. Ayun. Kasi, kumbaga, maka-give back na siya sa pamilya mo. Or ano ba? Ikaw, mag-focus na lang sa pag-aaral. So, yung kapatid mo yung magiging, kumbaga, another breadwinner sa inyo. Diba? So, para sa'yo naman, Mabel, kasi maraming nagsasabi dito, no? Paano mo masasabi na breadwinner ka? Ikaw mismo. Di ba yung definition nila ng breadwinner is ikaw yung nagsusumikap para sa pamilya, no? Ikaw yung inaasahan. So, bilang isang Mabel, paano mo masasabi na isa ka ding breadwinner ng pamilya mo? Hindi naman po sa lahat ng panahon ako yung nagpo-provide sa pamilya ko, pero masasabi ko po na breadwinner ako dahil isa po ako sa magdidesisyon sa pamilya namin kung ano yung gagawin namin po. Tas ako rin po yung nagsisilbing gabay po sa mga kapatid ko po na mag-aaral po sila ng mabuti. And then, minsan po, pag wala na talaga kaming wala na kaming
pera or ano, naghahanap po ako ng paraan para ma-provide po yung ano yung kailangan sa bahay po. Oo. Kasi nakita naman talaga namin, di ba? Una pa lang is yung pagbebenta niya ng mga kung ano-ano, no? Mga saging, mais, ano po yun, yung mga kakanin, no? Kasi nga nakita natin sila nung bakasyon po. Maliban pa dyan is nagiging racket mo yung pag-join ng mga pageant or modeling. So, sa ganyang paraan, talagang you're already a breadwinner to your family, no? Kasi yung kinikita mo doon is hindi lang para sa sarili mo, kundi ikaw din yung nagpo-provide sa kanila, di ba? And para naman sa kanya, guys, it doesn't mean na ikaw yung magiging great provider ng pamilya, no? Yung pagiging breadwinner, hindi na susukat doon na ikaw yung always nagpo-provide. Somehow, ang breadwinner, ikaw yung nagsisilbing gabay ng mga kapatid mo, ikaw yung nagiging, ano ba, kumbaga, isa sa inaasahan ng pamilya. Not all the time, nagpo-focus sa pera, di ba? Binibigay, pera. So sometimes yung service kailangan din 'yan, no? Yung pag-aalaga ng pamilya, halimbawa nung na-hospital si mama mo, ganun na 'yun, no? Isa din 'yan sa breadwinner, no? Kasi ikaw yung nag-aalaga nung time na 'yun. Kaya halos lahat naman tayo, 'di ba? Kung sino yung may malasakit sa magulang, matatawag nating breadwinner, 'di ba? Kasi hindi nila iniisip yung pansarili lang, kasi kung iniisip lang natin siguro baka ano na, kumbaga yung relasyon mo ng pamilya mo parang ano ba, parang malabo, no? Kaya so syempre kahit nag-aaral ka, iniisip mo pa rin yung magulang mo doon, yung pamilya mo. So dito naman tayo kay ano, syempre kay Roselyn, 'di ba? So ano naman yung magiging ano mo? Gusto kong malaman sa iyo kasi sabi ng mga viewers ikaw yung medyo ay hindi naman ikaw, kumbaga marami kayo na medyo matured talaga na mag-desisyon sa buhay. Para naman kay Roselyn, ano yung opinion mo sa kanya? Kasi nga, kung napanood mo yung vlog ko sa kanya, yung story ng buhay niya is, nag-separate yung mother niya, tsaka father, yung parents niya. And then yung mga kapatid niya is pinaampon. And nung time na walang-wala talaga siya, kasi nga, wala siyang malalapitan, walang mapupuntahan. So ang naisip niyang solusyon doon is, pagkakaroon ng boyfriend. Yan na yung kasama niya ngayon. And then ngayon, nag-live-in sila sa isang bahay. And then, may pangarap ang bata. May pangarap si Roselyn. And yun nga ang inaalala ng mga viewers. Kasi nga, syempre hindi naman maiiwasan yan. Nandun kayo sa isang bahay. No? Tapos, halimbawa, may aksidenteng mangyari. So, sira yung pangarap ng bata, no, ni Roselyn. So para sa iyo naman, Mabel, ano yung opinion mo tungkol sa kanya? Is that necessarily na kailangan silang mag-live-in? Oo. Or hahanapin niya yung pamilya niya talaga para, or kahit pinsan, kamag-anak, para doon siya tumira and magpatuloy sa pag-aaral. Ano yung para sa iyo? Sa akin po, kuya, mas mabuti po na sa pamilya po talaga. Pamilya niya. Si Roselyn. Dahil yung boyfriend niya po, hindi po siya sure kung ano po, kung magagabayan siya ng maayos. Tama. Dahil mas kilala po ng pamilya niya si Roselyn kaysa boyfriend niya. Tas hindi po tama na mag-live-in sila dahil ang bata pa po ni Roselyn. Minor pa, delikado 17. po na mabuntis. Masisira po yung pangarap niya kung ganoon po. Mas mabuti po na sa pamilya mo na siya po. So posible yun yung mangyayari talaga, no? Kasi nga, hindi naman natin hawak yung isip nila. Although we are giving advices to them, but somehow, kapag andun na sa scenario na makakalimutan na nila, so pwede silang gagawa kasi they are free to do that, everything na gusto nila. Kasi nga, baga walang gumagabay sa kanila na mas matanda sa kanilang dalawa. 'Di ba? So, ano kaya magiging solusyon nito? Kasi nga, 6 years na daw niya hindi nakita yung parents niya. And yung mga kapatid niya, pinaampon. Yung ibang kapatid niya, nag-aasawa na. So bilang ano yung ma-i-advise mo sa akin? Ano yung first hakbang ko na gagawin para matulungan ko talaga si Roselyn? Kasi sabihin natin
suportado ko sila kasi nga may tiwala ako sa lalaki. Pero somehow, yun nga sabi ko, hindi natin hawak yung isip nila at pwede silang gagawa ng kanilang kagustuhan, di ba? So ano yung mapapayo mo sa akin para posibleng maano ko ba, maisasabay ko sa decision ko talaga dito kay Rosalyn? Ano po kuya, kung makikita mo po na sincere or desidido si Rosalyn na mag-aral or Mag-aral. kamitin yung pangarap niya po, alam po natin kung ano yung tama po talaga na gawin, which is separate din po yun. Separate talaga. Sa inyong tribo ba, kung ganyan yung gagawin, halimbawa, ganyan yung mangyayari, hindi naman siya ifo-force talaga. Kumbaga, papaliwanagin, i-explain. Is that safe sa amin? Yes, Sa Oo, sa katayuan kuya. namin? Wala bang gagawin yung lalaki na Wala. posible, Kasi nga kami yung nagiging kumbaga hadlang. Hindi naman siya actually hadlang kasi nakafocus naman tayo sa pangarap niya. Wala bang kumbaga posibleng mangyayari Wala kasi kuya kay yan naman hindi yung pa- iniisip ng wala mga pa man viewers. sila nag-asawa po. Okay. Wala pa sila nag-asawa. Jowa pa lang sila. Mag boyfriend girlfriend pa lang. Pero always ko naman tinatanong si Rosalyn kung decidido talaga siya o interesado. Sabi niya oo. Pero ang problema lang kasi daw kung aalis siya dito sa poder ng lalaki or di ba maghanap siya ng wala siyang malilipatan, no? So isa din yun sa factors kung bakit mas pinili niyang 4 months pa lang sila. 4 months pa lang nag-live-in na. Yung lalaki galing siya sa Maynila. Pagka-uwi sa Cagayan, sinalubong siya ni Rosalyn. And then after 4 months ago, yun yung pagkikita nila. Tapos ngayon, yun nag-live-in na sila. So siguro ang sa akin na lang siguro kung posible man na mahanap yung parents niya, 'di ba? Kasi ano pa kasi yan, kumbaga under custody of parents. 17 pa siya. August pa siya mag-18 August. So doon naman sa boyfriend niya, always niya naman yung sinasabi sa amin na suportado niya talaga si Rosalyn sa pag-aaral. So tapos tinanong ko siya kung mahal mo talaga, kaya mo bang i-let go muna for the meantime para sa pangarap? Sabi niya, hindi. Hindi niya kaya na maghiwalay sila, Kasi, suportado nga po talaga. Tapos, siya yung magiging, magpo-provide ng pangailangan nila. Pero yun nga, hindi naman assurance yun, di ba? Na talaga, kasi hindi pa naman sila official talaga na mag-asawa. Kaya ngayon, ang iniisip ko talaga na sana ma-meet namin yung parents ni Rosalyn. And kung ganyan man yung mangyayari, halimbawa, may plano talaga kami sa bata kay Rosalyn. Ano ba yun? Kumbaga, pwede ba yun ma-invite yung mga dato para magbigay ng advice? Pwede ba? Kasi, ang concern lang naman talaga namin dito is para hindi mabuntis si Rosalyn. Diba? Yung pag-live-in nila, walang problema dyan. Kasi kung suportado siya ng lalaki, hindi yun gagawin. Diba? Hindi niya yun gagawin. Pero yun nga ang iniisip natin, yung magiging, yung magiging posibleng mangyayari. Diba? Kasi mahirap yan kung huli na yung lahat na dyan pa tayo kikilos, no? Na may nangyari na. Kaya, ayun, okay naman kasi nakita naman natin sa lalaki, medyo mabait, pero yun nga, pa lang, 17 si Rosalyn, tapos ang lalaki 24. So, medyo difference talaga yung edad nila. And, ayun, at salamat kay Mabel dahil nagbigay ka ng advices na ganito. Sa na lang Mabel, syempre, sa mga kasamahan mo na mga scholars din kasi nadagdagan pa ng si Wela. So, are you looking forward na ma-meet siya in person? Yes Si po. Wela. Kung halimbawa magkikita kayo, ano ba yung una mong itatanong sa kanya?
May halimbawa, may naisip ka bang itatanong sa kanya na tungkol sa buhay niya na gusto mong malaman yung sagot personally? Ano po? Pwede bang pa-share ng stories niya po? Yung kumbaga, yung kanyang mga Naranasan, 'di ba? Yes po. Kung bakit siya nagiging mas strong pa ngayon, 'di ba? Grabe. Makikita talaga natin sa kanya na talagang ano siya, kumbaga napaka-independent na babae, no? Kaya niyang kontrahin yung desisyon ng bawat magulang niya at magulang ng lalaki alang-alang sa kanyang pangarap, no? Ang ginawa pa niya, tumakas siya para hindi lang siya mapakasal sa lalaki. 'Di ba? Imagine mo yun, 16 years old na nagawa yun, no? So how much more na ano na siya, kumbaga magpo-4th year college na siya, 'di ba? So soon baka magmi-meet kayo lahat, 'di ba? Sila Christine, si Jingjing. Okay, tapos mga kapatid ni Christine. So ito na lang, Mabel, ngayon magpo-4th year, ano nga? Second year po. advance, ano? Ano yung expectation mo sa pagiging 4th year college student? Ano yung expect mo? Parehas lang din ba nung first year college mo or may pagbabago na? May pagbabago na po. Pinahanda ko po lalo yung sarili ko dahil mas na po ngayon. Kasi start na po kami ng demo teaching. Wow. Sometimes nape-pressure pero makayaraman ko yan. Kakayanin lang, ano? Kasi part naman talaga yan. Yeah. Kumbaga, ano yan ba? Yan yung isa sa rikado ng buhay talaga natin. Yung pagiging stress, pero ang problema, ang gagawin mo dito, yung pagiging stressful, diba, normal reaction yan na mapipil mo kapag pagod ka na or you're under pressure na. Ang pinaka-challenge dito on how to handle pressure or stress, how to handle stress. Diba? Anong ginagawa mo kapag napipil ka na stress ka na? Ano po, mostly po is pumupunta po ako sa lola ko, tas makikinig sa mga niya po, payo niya po. Kumbaga, doon ka nag-aas ng mga iba't ibang mga katanungan. Pero yung mga pinapayo din ba ni lola mo, napakahalaga or Oo, applicable sa buhay. So, ayun lang. Good luck. Good luck sa mo sa second year journey, at andito lang si Tita Francisca para umalalay at syempre yung mga viewers, supporters na handang sumuporta sa iyo, di ba? And isa din pala sa ipapahabol ko, kasi napanood yun mostly ng mga viewers or supporters ng Trove community, yung ginawa mong piece, anong title nun? Trove community. Bakit naisip mong gumawa ng ganun? I mean, bakit pumasok sa isip mo na mag-create ng ganung kagandang kumbaga spoken poetry. Ano po kasi karapat-dapat lang po na na gawan po ng spoken poetry kayo po dahil sobrang bait niyo po. Tas hilig ko na rin po kasing sumulat ng spoken poetry at that spoken poetry, bilang papasalamat ko na rin po sa inyong nagawa sa akin po. Ayun. So, ang ganda, no? Ang ganda. At i-insert ko pa dito, guys, yung spoken poetry po niya. And hindi lahat ng bayani ay kilala. Hindi lahat ay may medalya. May mga bayaning tahimik lang ang hakbang, pero napakalakas ng pagmamahal sa kapwa. Sila ang Trove community. Pinangungunahan ni Kuya Ruel Matubang. Hindi lang charity vlogger,
kundi taong may pusong laging handang tumulong. Sa ilalim ng nakakapasong araw, sa gitna ng malakas na ulan, hindi nila iniisip ang pagod. Hindi nila iniisip ang hirap. Ang iniisip nila ay ang mga taong naghihintay ng pag-asa. May mga bundok na kailangang akyatin. May matatarik na daang kailangang tahakin. May mapuputik na kalsadang kailangang lampasan. May mga ilog na kailangang tawirin. At may mga lugar na halos hindi na naaabot. Pero para sa Trom community, walang bundok na sobrang taas. Walang daang sobrang layo. Walang hirap na kayang pumigil sa pusong tunay na nagmamalasakit. Habang ang iba ay bumabalik, sila ay nagpapatuloy. Habang ang iba ay sumusuko, sila ay mas lalong lumalaban. Dahil ang bawat hakbang sa bundok, bawat putik na kanilang nilalakad, bawat pawis na pumapatak at bawat pagod na kanilang nararamdaman ay katumbas ng ngiti ng isang pamilyang natulungan. Hindi sila naghahanap ng papuri. Hindi sila umaasa ng kapalit. Ang pinakamalaking gantimpala nila ay ang makita ang pag-asa sa mga matang dati puno ng lungkot. Kaya, saludo kami, sa Trom community. Sa buong Trom community. Lalong-lalo na kay Kuya Ruel Matubang. Patuloy ninyong patunayan na ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa lawak ng pusong handang maglingkod. Sa bawat bundok na inyong inaakyat, sa bawat kilometro ng inyong nilalakbay, sa bawat patak ng ulan at tindi ng init na inyong nilalabanan, mas lalo ninyong pinapatunayan na ang tunay na bayani ay hindi ang may pinakamaraming taga-subaybay, kundi ang may pusong handang magbigay ng pag-asa sa iba. Mabuhay ang Trom community. Mabuhay ang kabutihang walang hinihintay na kapalit. Ano yun, ginawa mo yun nung nasa bahay ka? Nasa bahay. Grabe, Kapag ka kasi, you are comfortable, parang mas nagiging yung isip mo, 'di ba? Nagiging malikain at syempre mas madali kang makakaisip ng mga salita or magiging magiging lines doon kapag ka feeling mo na comfortable ka, 'di ba? So na-appreciate 'yun ng mga viewers. Grabe. So na lang kumbaga yung community na ito is syempre wala namang ibang hangad, 'di ba? Yung nilagay mo doon is walang hangad kundi tumulong lang, 'di ba? So para sa iyo, Mabel, nagmamatter ba yung mga tawag dito? Mga sinasabi ng iba tungkol sa community na ito or sila? Or kailangan silang dedmahin or ba? Kasi sa ngayon kasi, parang sinusubok yung community ng Trom, no? Maraming mga noises, maraming mga intriga, mga issue na ginagawa nila. Binabato dito sa community na ito. Nararapat bang sagutin sila or paliwanagin yung isa-isang mga gumagawa ng mga issue? Ano yung mo doon? Stance mo doon? Siguro po, hindi na po. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan po dahil ako mismo po na natulungan ng Trom community, nakita ko po at naramdaman po na hindi masama ang kanilang hangarin, kundi para sa kabutihan na rin po namin. Yun. So, in other words, dedmahin na lang, Yes no? po. Ignorein na lang. Sa bagay, di ba? Kasi wala naman tayong mapapala kung sasagutin natin sila, di ba? At sa status mo naman ngayon, may mga din ba? May mga below the belt comments pa rin ba? Or feeling mo parang minimal na lang? Parang na lang? Minimal na lang. Oo. Kasi ngayon, unti-unti kaya nilang natatanggap, di ba? Unti-unti kaya nilang, kumbaga, tawag dito? Parang sinusuportahan silently, no? Alam namin na talagang wala ka namang ginawa sa kanila, di ba?
Kaya yun yung dapat mong isipin na kapag wala tayong ginawang mali sa kapwa natin, di natin kailangan pang matakot, 'di ba? Di natin kailangan pang magribat pa, no, magpaliwanag sa kanila. Okay? So at least ngayon guys, ang dami po nating natutunan, no, sa simpleng usapan na ito. And wait lang. Check muna natin kung andito ba yung ano natin, yung order natin guys. Kasi andito kami sa coffee shop. And ito na lang, Mabel, bago ko ibibigay, ano yung message mo kay Tita Francisca dito sa bag ko? Wait lang. Tita Francisca, salamat po sa lahat ng tulong po na binigay niyo po sa akin, Tita. Salamat po. Kayo po yung dahilan kung bakit nakapag-aral po ako ngayon ng college. Salamat po. And then, mag-ingat po kayo palagi. Then, God bless you po. Salamat po sa lahat, Tita. Winter melon. Ito yata sa akin. So, money mo ha. Okay. Thank you, Kuya. So guys, simpleng ano lang, chill-chill lang, ano? Chill-chill lang sa tabi. At ito naman talaga guys ay ginawa namin to kasi si Mabel kasi bukas pa siya babalik sa inyo, di ba? Bukas ka pa. And doon ka na ba mag-stay? Ilang araw? Or babalik ka ulit dito? Dito po ako mag-stay. Doon ka mag-stay? So paano yung babayaran mo sa school? Sa ano na po, sa opening ng class po. Kumusta naman yung pamilya mo doon? Okay naman sila? Okay lang. Good. So ayun guys, ibibigay po natin. Ito ay pinabot ni Tita Francisca, no? Maraming salamat kay Tita Francisca. Ikaw yung nagiging tawag dito, support system ni Mabel, di ba? So buo po natin ibibigay yung cash po na pinadala niya. So ayun, Mabel, tanggapin mo. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,000. Grabe. Thank you, Tita Francisca. And alam mo, malaking bagay na po ito, no? Yung binigay natin sa kanya, kay Mabel. And ang bilis lang, no? Ang bilis lang nung nalaman ni Tita Francisca na dong, ano pala, enrollment na nila Mabel. Kailan ka babalik ng bukid nun? Ako, tita, ano na ganito, ganyan. Sige, padala ko kagad. Grabe. So, sa mga ganyang tao, Mabel, dapat pahalagahan natin, ano? Alam ko na yun, alam mo na yun, di ba? So, ano lang, kumbaga, patuloy lang sa ganyang ugali kasi diyan ka mas minahal ng mga viewers at lalo na ng Tita Francisca. And basta ano lang, kung ano yung pangarap mo sa simula pa lang hanggang ngayon or hanggang sa hinaharap pa in the future, ganun pa rin yung priority mo, di ba? So, bago natin tatapusin yung vlog na ito, simpleng vlog lang po guys, kwentuhan lang and may konting kape-kape. Last message kay Tita Francisca and also sa mga naniniwala at nagmamahal ng isang Mabel. Salamat po, Tita Francisca, sa lahat po. Hindi po ako magsasawang magpasasalamat po sa iyo po, ma'am, dahil napakabait niyo po. Salamat po sa lahat. May God bless you po. And then, sana po makita po kita sa personal at mapasalamatan po kita sa personal. Sa mga viewers na at supporters ng Trom community na palaging nagbibigay ng advices sa akin, salamat po ng marami. And then, lalo na po sa iyo, Kuya Ruel, at sa buong Trom community sa pagtulong ninyo po sa amin. Nawa po ay magpatuloy po kayo. And then, God bless you more po. Ayun, thank you so much po. And ayun, abangan pa natin guys, no? Kasi magse-second year college na po si Mabel. And marami pa siyang paggagaanan pa. And alam natin na kayang-kaya niyo yan sa tulong din ng gabay din ng magulang niya. At syempre, ng mga taong nakapaligid sa iyo, no? Yung mga taong concerned sa iyo, mga taong may pagmamahal at malasakit sa iyo, di ba? Disregard mo na yung mga taong nagdudulot ng stress, di ba? So, ayan guys, maraming salamat and see you po sa ating next vlog. Abangan niyo po yung pagtatagpo po ng mga scholars natin, lalo na po ng ma-meet po ni Mabel.
si Wella Jane, no? At syempre yung mga co-scholars din po niya ng Throne Community. So, salamat and God bless po. See you sa ating next vlog. Bye-bye po.